Ang bagong season ng Baki ay dropping na, kaya samahan niyo akong panoorin ito. Ang arc na ito ay tinatawag na The Invincible Samurai, at tulad ng dati, punong-puno ito ng intense at life or death battles at sobrang excited ng mga laban, kaya tumambay na tayo at sabay-sabay nating i-enjoy. Love you all. Madaling araw pa lang ay nag-training na si Baki. Nag-decide siyang tumakbo pababa ng bundok kasi ang takbo paakyat ay hindi exciting para sa kanya, at handa na si Baki na bumulusok pababa sa sobrang bilis. Iginalaw niya ang kanyang mga braso at binti ng mas mabilis pa sa free fall. Ang tanging paraan para hindi siya matamba ay ang tumakbo ng pinakamabilis na kaya niya, pero bigla na naman siyang inabot ng hikab. Kahit inaasahan na niya ito, naiinip pa rin siya dahil wala talagang nakakaganyak. Samantala, may laban na magaganap sa pagitan ng dalawang fighter. Nagsawa na si Atlas na tawagin na lang na pinakamalakas kahit anong weight class. 7 taon na ang lumipas mula nang siya ay maging kampyon, sobra-sobra na ang kanyang mga panalo, kaya nang magsimula ang laban, wala na siyang gana lumaban. Sumugod ang kanyang kalaban para atakihin, pero pagod na si Atlas sa sport na ito dahil hindi niya gusto na maging best, gusto niya ay tawagin siyang pinakamalakas. Pumagit na ang referee at pinatigil ang laban. Napakadali para kay Atlas na makuha ang panalo. Sa interview pagkatapos ng laban, hindi maintindihan ng mga tao kung bakit pumunta ng Japan si Atlas. Ang simpleng dahilan ay may isang tao dito na kinikilala ng lahat bilang ang pinakamalakas. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Tokugawa. Napanood niya ang laban ni Baki at Yujiro. Iyon ang unang beses na nakita ni Atlas ang katawan ng tao na gumalaw ng napakaganda. Alam niyang sinusuportahan ni Tokugawa si Hanma Baki. Agad na naunawaan ni Tokugawa na gusto ni Atlas siyang talunin, at syempre, tumawid si Atlas ng Pacific Ocean para personal na kumpirmahin yon. Binanggit ni Tokugawa na ang laban ay walang protective rules. Natural na gusto ni Atlas na subukan ng ganong klaseng laban. Sa bawat laban ay kumikita siya ng 400 million Japanese yen, pero sa laban na ito ay hindi siya kukuha ng kahit anong pera. Tinanong ni Tokugawa ang kasalukuyang physical condition ni Atlas. Buong kumpiyansa na sinabi ni Atlas na kaya niyang lumaban ngayong gabi kung kinakailangan. Narinig iyon ni Tokugawa at nag-decide na ituloy ang laban ngayong gabi na. Nagulat ng bahagya si Atlas dahil sobrang biglaan ng schedule. Sinabi ni Tokugawa na si Baki ay laging malaya at handa, at agad na tinawagan si Baki. Ang laban ay nakatakda na ngayong gabi. Sabik na sabik si Atlas na makita ang pinakamalakas na lalaki na lalabas mula sa pinto, at pagkatapos ay lumitaw si Baki. Hindi makapaniwala si Atlas na ang pinakamalakas ay isang bata lang. Ito nga ang parehong mukha mula sa video pero mas maliit si Baki, kalahati lang ng laki ni Atlas. Sa pagtingin sa mga peklat sa katawan ni Baki, inamin ni Atlas na malinaw na siya ay isang batikang mandirigma. Parang may halimaw na nakatayo sa harap niya. Nagsimula siyang makaramdam ng pressure mula kay Baki. Nang tawagin lang siya ng referee ay natauhan siya mula sa kanyang takot. Inanunsyo ulit ang mga rules, bawal lang gumamit ng weapons. Nagposisyon na ang dalawang fighter. Malakas na sinigaw ng crowd sa gilid ang pangalan ni Atlas. Dahil dito ay bumalik ang kumpiyansa ni Atlas. Naniniwala siyang madali niyang matatalo si Baki. Naalala niya ang laban niya kay Manny Pacquiao dahil ang difference sa weight ay isang pader na hindi malalampasan ng kahit sinong alamat. Opisyal na nagsimula ang laban. Kumpiyansa si Atlas na kakayanin niya si Baki, pero nang tingnan niya ito, parang naiinip ito. Una siyang sumalakay ni Atlas gamit ang sipa, tapos sinundan niya ito ng malakas na straight punch, pero madaling naiwasan ni Baki ang dalawang atake. Kagad pagkatapos noon ay hinawakan ni Baki si Atlas. Wala nang takas si Atlas at pinaikot-ikot siya ni Baki na parang turumpo. Agad na nagkaroon ng resulta. Pinakitaan pa ni Baki ng awa ang kalaban niya sa pamamagitan ng pagpigil. Inamin ni Atlas na si Baki ay talagang mabuting tao. Ang Prime Minister ay dinala ni Tokugawa sa isang lugar. Dito ay magalang na binati ni Team Leader Hoshi ang Prime Minister. Nagsimula na ang lahat at wala nang atrasan. Nagsimula na silang bumaba sa isang lugar na 366 meters sa ilalim ng lupa. Hindi alam ng Prime Minister kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng matagal na pagbaha ay nakarating din sila. Hindi makapaniwala ang Prime Minister na may ganitong lugar sa ilalim ng Skytree Tower. Ito ay isang malaking secret base at gusto niyang malaman ang tungkol dito. Ito ang ginawa ni Tokugawa, dito niya nilikha ang isang tao, at pagkatapos ay dinala ang Prime Minister sa lugar na iyon. Isang malaking human figure ang nasa loob ng isang malaking container. Sinabi ni Tokugawa na makikilala rin ito ng Prime Minister, isang lalaki mula sa malayong rehiyon ng Kumamoto. Ito si Miyamoto Musashi at ito ang project para magising siya. Si Dr. Honor ang may hawak ng project na ito. Matagumpay silang nakakuha ng soft tissue at protein mula sa buto ni Musashi.
Tumutol ang Prime Minister dahil mahigpit na ipinagbabawal ng international community ang human cloning, pero sa puntong ito ay malapit nang matapos ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, may natuklasan si Dr. Honor na hindi inakala ng sangkatauhan. Binuksan niya ang fossil ng mga dinosaur. Naniniwala siya na ang pinakamahalagang parte ay nakatago sa loob at ang kanyang hula ay lumampas sa inaasahan. May mga soft tissue at blood vessels na napanatili sa loob ng mga fossil na iyon. Sinimulan niyang i-analyze ang mga ito at natuklasan ng amino acids na katulad ng sa mga ibon, kaya ang pag-isolate ng genes at DNA ay oras na lang. Kumpiyansa siya na ang paggawa ng cloned dinosaurs ay hindi na malayong pangarap, pero nang i-announce niya ang project, sinalubong ito ng matinding pagtutol. Kalaunan ay may lumapit kay Dr. Honor na may dalang malaking halaga ng pera. Natapos ang deal sa pagitan nila, at syempre si Tokugawa ang may gusto na siya ang mag-handle ng kanyang project. Ninakaw ni Tokugawa ang labi ni Musashi mula sa kanyang libingan. Siya ang pinakasikat na swordsman sa kasaysayan ng Japan, simbolo ng absolute strength. Nag-alert si Dr. Honor nang makarating siya sa laboratory facility ni Tokugawa. Ang laki at level ng teknolohiya ay lampas sa imahinasyon ni Honor. Handa na ang labi ni Musashi. Ang tower na ginawa sa ibabaw ay disguise lang. Ang taas nito ay base sa pangalan ni Musashi, ang twisted shape nito ay sumisimbolo sa spiral structure ng DNA. Sobrang excited ni Dr. Honor kaya hindi na siya humingi ng bayad sa project. Determinado siyang ibalik si Musashi sa modernong mundo kahit mga hulugan ito ng pagsuway sa Diyos. Katatapos lang ni Baki ng kanyang araw-araw na training sa bahay. Bigla siyang nakaramdam ng napakalaking ritmo. Hindi niya alam kung kanino ito. May napakalakas na tibok ng puso na umaalingaw-ngaw. Naramdaman ni Baki na ito ay hindi katulad ng iba, hindi katulad ng kahit sinong kilala niya. Ang spinal cord ni Musashi ay nakuha at ito ay mas katulad ng sa pusa kaysa sa tao. Parehong namangha sina Dr. Honor at Hoshi sa hugis nito. Ito ang kalansay ng isang samurai. Dahil sa matinding training ay nag-deform ito sa ganoong anyo. Nag-separate si Dr. Honor ng sample ng buto. Kahit walang microscope ay kita ng mata ang arteries. Sobrang excited ni Dr. Honor habang si Baki ay tuloy lang sa training dahil ang galaw lang ang makakapagpagaling sa kanya, pero binetukan na naman siya ng hikab. Hinihintay pa rin ni Baki ang misteryosong tunog na iyon. Sigurado siyang matatapos nito ang kanyang pagkabagot. Sa Shishikai Dojo ay nagpapalitan ng martial arts techniques sina Katsumi at Shibukawa. Pareho silang natutuwa sa talento ng bawat isa. Inamin ni Shibukawa na ang kanyang estudyante ay unti-unting umaabot sa perfection. Kumpiyansa siyang si Katsumi ang maaaring maging kahalili niya. Matapos masaksihan ang laban ni Baki at ng kanyang ama, si Katsumi ay nakakaramdam ng hindi mapakali. Ngayon gusto pa niyang dagdagan ang training. Sinabi ni Shibukawa na pareho ang nararamdaman ng lahat. Si Doppo ay nagsimula ng mag-training sa ilalim ng tubig, si Moob ay pumunta sa bundok para mag-training, si Shibukawa ay araw-araw na nananakit ng punching bag, si Koreha ay napabayaan na ang kanyang trabaho para mag-focus sa training, si Jack ay gumagamit ng mas maraming droga, si Retsu sa Amerika ay malamang na nag-training din ng buong determinasyon, si Oliva ay gumagawa ng pinakamabigat na trabaho sa loob ng prison, si Hanayama lang ang walang pagbabago. Tinanong ni Katsumi ang kanyang master kung ano ang nararamdaman nito. Sinabi ni Shibukawa na pagkatapos ng mahabang training sa martial arts ay maaaring lumitaw ang mga kakaibang abilidad, isang uri ng instinct na nakakaramdam ng panganib bago pa ito mangyari. Kaya naniniwala si Shibukawa na pareho ang nararamdaman ng lahat. Tuloy pa rin ang experiment para buhayin si Musashi. Naghanda na ng healthy unfertilized egg. Ito ay makakatanggap ng donor's nucleus, at syempre si Musashi mismo ang donor. Kinumpirma ni Hoshi na pagkatapos ng 28 days ay makikita na nila ang embryo ni Miyamoto Musashi. Nagulat si Tokugawa na mabilis ang mga pangyayari dahil ito ang pinaka-advanced na cloning laboratory sa mundo. Iginiit ni Hoshi na walang imposible dito at sinimula na ang implantation process. Ang cloned embryo nucleus ay inilagay sa egg. Opisyal ng kumpleto ang fertilization process. Samantala, si Baki ay patuloy sa pakikipaglaban sa arena. Hinahanap pa rin niya yung misteryosong tibok ng puso. Madali na namang nanalo si Baki sa isang laban. Umaasa si Tokugawa na maghintay lang si Baki ng isa pang buwan, siguradong titigil na ang kanyang pagkayamot. Umabot na ng 11 months at 10 days ang development ni Musashi. Si Koreha ay tuloy sa training pero katulad ni Baki ay sobrang bored din siya. Pinish ni Doppo ang sarili niya sa ilalim ng tubig pero naiinip pa rin siya. Sinubukan din ni Jack na palakihin pa ang kanyang katawan pero paulit-ulit pa rin siyang humikab ng hikab. Umabot na ng 32 years at 6 months si Musashi. Normal ang lahat ng vital indicators sa puntong ito.
Oras na para siya ay ipanganak sa labas ng mundo, at ganoon nga, inilabas na siya. Ito ang pinakamalakas na swordsman sa kasaysayan, si Musashi sa laman at dugo. Naramdaman ni Tokugawa na ang titulong pinakamalakas ay para sa taong ito. Sobrang bored si Hanayama sa kanyang bar. Kahit na may pumunta para awayin siya kahapon, humikab lang siya at madaling inayos ang lahat. Pagkatapos noon ay pinuntahan ni Hanayama si Tokugawa. Humingi siya ng permiso na labanan si Yujiro, pero ang hamon si Yujiro ay hindi matatawag na laban. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung bakit gusto iyon ni Hanayama. Inisip niya na sobrang bored lang talaga si Hanayama. Kung iisipin noong 2 taon na ang nakalipas nang magkaharap sila sa arcade sa Tokyo, si Hanayama ay nakatanggap na ng psychological blow na panghabang buhay, kaya walang dahilan para sa rematch. Sobrang grateful ni Tokugawa kay Hanayama sa oras na iyon. Gusto na rin niyang tawagin si Yujiro pabalik ng Japan dahil ang pangalan pa lang ni Hanayama ay sapat na para sa isang exciting na laban. Samantala, normal pa rin ang lahat ng vital signs ni Musashi, pero 81 hours na ang lumipas mula nang siya ay ipanganak at hindi pa rin siya nagigising. 24 hours na mina-monitor ang lahat ng indicators maliban sa isa, ang brainwaves niya ay walang response. Perfect ang data pero ngayon ay wala itong ibig sabihin. Hiniling ni Dr. Honor na tulungan nila itong helpless paleontologist. Agad na nagkaroon ng mainit na debate. Galit na galit si Tokugawa dahil perfect ang lahat pero may kulang pa rin. Hiniling niya na pakinggan nila ang kanyang opinyon, bagong data, lumang data, at accumulated data. Alam niya na may mga field na hindi kayang abutin ng mga siyentipiko. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ate ay nagtatrabaho bilang spirit medium, ibig sabihin ay spiritualist siya. Nagtaka ang lahat kung bakit humihingi ng tulong sa kanila si Tokugawa tungkol dito. Alam niyang nagdududa ang lahat sa idea. Inamin ni Tokugawa na ang kanyang ate ay 100 beses na mas kaina-hinala kaysa doon. Ang ate ni Tokugawa ay nagbibigay pa rin ng spiritual reading sa mga tao. Maraming tao ang pumipila para maghintay ng kanilang turn pero pagkatapos nilang marinig siya ay hindi sila mapigil ang tumawa. Pero pagkatapos noon ay nakakapanghinayang ang kanyang mga salita para maniwala ang mga tao. Sumunod ay isang lalaki na gustong ipatawag ang spirit ng kanyang ama na namatay 2 taon na ang nakalipas. Sinimulan niya ang kanyang ritual at idineklara na hindi patay ang kanyang ama. Tinawag pa niya ang pangalan ng lalaki na Takushi. Patuloy niya itong pinagsabihan sa eksaktong paraan kung paano siya pag-alitan ng isang ama at pagkatapos noon ay naniwala si Takushi na buhay pa ang kanyang ama. Nagulat ang lahat sa paligid dahil lahat ng sinabi niya ay tama. Nang gabing iyon nang umuwi si Takushi, ipinaliwanag ng kanyang ama na nahimatay siya sa trabaho sa mismong oras na iyon. Sa sandaling iyon ay nanaginip siya na sinasaway niya ang kanyang anak. Nailabas niya ang lahat ng frustration tungkol sa pamumuhay ng kanyang anak. Lahat ay tumugma sa nangyari kanina. Dahil dito ay naniniwala ang mga tao na walang spirit na hindi kayang ipatawag ni Sabuko. Tungkol naman kay Hanayama, sa wakas ay nakilala niya si Yujiro sa mismong kalsada. Isang karangalan na si Yujiro mismo ang pumunta rito. Sobrang excited ni Tokugawa na parehong gustong lumaban ng dalawa. Gusto niyang mag-umpisa na silang lumaban agad ng walang pigilan. Samantala, dumating na si Sabuko kung nasaan si Musashi. Siniyasat niya ang lahat at inamin na marami pa ring kulang. Ang pinakamahalaga ay ang soul ay wala pa. Gamit ang ritual object na ito ay bababa ang spirit sa loob ng 5 minuto. Isang scientist ang lumapit para kausapin si Honor dahil paano nila tatanggapin ang mga bagay na tulad ng magic charms. Lahat ng ginagawa nila dito ay tinatawag na science, kaya ito ay higit na insulto sa science kaysa sa iba pa. Sinabi niya na alinman sa kanya, Honor, o Sabuko ang kailangang umalis sa lugar na ito. Sinimulan ni Sabuko ang kanyang spell. Ipinatawag niya ang spirit ng kamag-anak ng isa sa mga scientist. Direkta pa niyang tinawag ang pangalan nito na Kenichi. Patuloy na sinabihan ni Sabuko si Kenichi. Hindi pa rin ito naniniwala at akala ay nagpapakitang gilas lang siya. Pero pagkatapos makinig sa kanya ng ilang sandali, napagtanto ni Kenichi na ginagamit niya ang isang parirala na laging sinasabi ng kanyang lolo. Lalo pang nagsalita si Sabuko at lalong naglabas ng detalye mula sa nakaraan ni Kenichi dahil may mga bagay na si Kenichi lang at ang kanyang lolo ang nakakaalam. Lumitaw pa ang imahe ng kanyang lolo sa harap niya. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumutol si Kenichi. Pinayuhan pa niya si Dr. Honor na subukan ito. Samantala, hindi pa nagsisimula ang laban ni Yujiro at Hanayama. Nag-decide ang dalawa na maglakad-lakad at mag-usap muna. Mula nang lumaban kay Baki ay sumikat si Yujiro sa buong mundo. Ngayon kahit sino ay pwedeng makakilala sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay napagtanto ni Hanayama na sa wakas ay tumigil na siya sa paghikab. Sinabi niya kay Yujiro na sobrang bored siya sa nakaraang taon.
Mula nang mapanood niya ang laban ni Yujiro at ng kanyang anak, lahat ng narinig o nakita niya ay walang kahulugan. Inakala ni Hanayama na napaka-humble ni Yujiro para tawagin itong normal na family matter lang. Sinabi ni Yujiro na ang lakas sa pagitan nila ng kanyang anak ay sobrang laki, kaya ang mga tao sa paligid ay na-excite at nagpakalat ng istorya sa sarili nila. Tinanong ulit ni Yujiro kung ano ang gusto talagang gawin ng isang bored na tao tulad ni Hanayama. Humingi ng tawad si Hanayama sa kanyang disrespect. Malinaw na hindi lang para mag-usap nagkita ang dalawa. Bago magsimula ang laban nila ay may lumapit kay Yujiro na humihingi ng autograph. Sa isang daliri lang ay tinakot ni Yujiro ang lalaki dahil busy siya sa kasalukuyang laban. Nagpatuloy sa paglalakad at pag-uusap sina Hanayama at Yujiro. Sobrang saya pa rin ang humihingi ng autograph. Hindi nagtagal ay natapos din ang usapan nila. Nakarating na sila sa isang angkop na lugar. Nag-decide si Hanayama na hindi na siya magpigil. Inilunsad niya ang unang atake kay Yujiro, isang straight punch na diretso sa mukha ni Yujiro. Sinalo ni Yujiro ang suntok pero nagpakita lang siya ng nakakatakot na ngiti habang pinapanood sila ni Tokugawa. Naramdaman niyang ang dalawa ay completely synchronized sa isa't isa. Umatake ulit si Hanayama. Si Yujiro ay nakatayo lang buong oras at umiiwas sa mga suntok. Sunod-sunod na palo pero hindi tumatama sa target. Walang ideya ang mga nanunood kung ano ang ginagawa ni Hanayama. Sinimulan siyang tuyain ni Yujiro. Naghagis na naman ng suntok si Hanayama. Sa pagkakataong ito ay nilinaw ni Yujiro na hindi magiging madali ang mga bagay-bagay. Samantala, sinimulan ni Sabuko ang spirit summoning ritual. Alam niya na ang childhood name ni Musashi ay Takeso. Kung namuhay ng mapayapa si Takeso nang hindi pumatay ng kahit sino, ganito ang magiging itsura ng kanyang mukha. Sinabi niya na extraordinary ang tunay niyang mukha at sinimulan niya ang kanyang dasal. Iyon din ang lagi niyang ginagamit na chant. Nanood ang mga scientist ng walang imik. Unti-unting nag-synchronize si Sabuko sa spirit ni Musashi. Ang kanyang posture at titig ay nagsimulang gumaya sa kanya. Dumating din si Tokugawa. Sinabi niya sa lahat na mag-focus at manood na lang. Itinuloy ni Sabuko ang ritual. Ayaw masyadong manood ni Tokugawa dahil marami na siyang beses na nakakita nito. Sa sandaling iyon ay walang pagbabago ang data at indicators. Biglang hinalikan ni Sabuko ang katawan ni Musashi. Galit na galit si Kenichi at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Inutusan ni Tokugawa ang lahat na tumahimik at huwag makialam hanggang sa matapos ang lahat. Walang pwedeng pumihil sa kanya. Biglang gumalaw ang brainwaves ni Musashi. Nagsimulang lumitaw ang mga peklat sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nagsimulang kumilos ng marahas ang kanyang katawan. Natapos din ang halik ni Sabuko. Sa sandaling magising si Musashi ay hinawakan niya si Sabuko at inihagis siya diretso sa mga scientist. Pagkatapos noon ay sinimulan na niyang tanungin ang lahat. Ang kaluluwa at katawan ni Musashi ay opisyal nang naging isa. Humingi siya ng tapat na sagot mula sa lahat. Nangako siyang hindi siya kukuha ng buhay ng kahit sino. Umabot ng 2 oras ang pagtatanong. Sa huli ay nalaman ni Musashi ang lahat. Gusto ni Tokugawa na lumaban siya. Naghanda na siya ng angkop na damit para kay Musashi. Isinuot ni Musashi ang damit at pagkatapos ay nagtanong kung sino ang kanyang magiging kalaban. Samantala, nagtraining si Baki sa bahay at napagtanto na tumigil na siya sa paghikab. Naramdaman niyang bumilis ulit ang kakaibang tibok ng puso. Nagsimula na itong gumalaw. Naniniwala si Baki na malapit na ang araw na makikilala niya ang may-ari ng tibok na iyon. Kahit pa death row inmate o primitive man ay hindi mahalaga. Kung sino man ang lumitaw ay hindi na siya magugulat. Sobrang excited ni Musashi na sumakay sa kotse pero natakot din siya ng kaunti dahil hindi pa siya sanay. Nalaman na niya na ito ang Japan 400 taon pagkatapos ng kanyang panahon. Kahit alam niyang nagbago ang mga bagay, ang shock ay tumama sa kanya na parang avalanche. Pagkatapos ay dinala siya ni Tokugawa sa paglalakad sa mga lansangan. Lahat ng bagay sa paligid ay pumukaw sa kanyang interes. Lahat ng nasa kanyang paningin ay ganap na naiiba sa kanyang panahon. Sobrang laki ng pinagkaiba. Marami siyang tanong pero hindi alam kung saan magsisimula. Kitang-kita niya ang nakakatakot na ebolusyon ng mundong ito. Tila siya ay bumaba sa isang pambihirang lugar. Gusto ni Musashi na makahanap ng lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Inihanda na ni Tokugawa ang lahat at pagkatapos ay dinala si Musashi sa underground arena ni Tokugawa. Nang makarating siya ay naging panatag si Musashi dahil ito mismo ang lugar na kanyang kinabibilangan. At lumitaw ang kanyang unang kalaban, ang pangalan niya ay Sabukiyoy. Kilala siya bilang ang walang kapantay na swordsman ng modernong Japan. Binati niya si Tokugawa dahil matagal na silang hindi nagkita. Nang makita ni Sabu si Musashi ay agad siyang nag-react. Parang siya ay nahati sa dalawa. Ibinunyag ni Tokugawa na si Sabu ay may palayaw na Sabu the Butcher.
Siyempre hindi siya maihahambing kay Musashi. Si Sabo ay nakapatay na ng mahigit 20 katao sa Japan at maging sa mundo. Walang nakapatay ng mas marami kaysa sa kanya. Nagtaka si Sabo kung sino talaga ang lalaki sa harap niya. Nangako si Tokugawa na ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos ng laban. Biglang humingi ng tawad si Sabo dahil hindi niya matupad ang pangako. Sinabi niyang hindi niya matatanggap ang duelo na ito. Kahit matanda na siya ay hindi niya itatapon ang kanyang buhay. Nagtaka si Tokugawa kung ano ang naramdaman ni Sabo. Sinabi ni Sabo na kanina pa siya ay 7 beses nang tinaga ng lalaki sa harap niya. Hindi maintindihan ni Tokugawa ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang unang taga ay X-shaped slash, isang vertical strike mula sa tuktok ng ulo pababa ng katawan. Ang pangalawa ay thrust diretso sa lalamunan. Ang pangatlo ay diagonal slash. Ang pang-apat ay hinati ang katawan ng paalang. Ang ikalima ay tumaga sa torso. Ang ika-anim ay hiniwa ang buong katawan at ang ikapito at huling strike ay sa chest. Nagpasalamat si Musashi dahil hindi lumaban ang kanyang kalaban kaya medyo lumampas siya. Naisip ni Sabo na nakakatawa ito dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kahit sa isipan lang ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Noon lang napagtanto ni Tokugawa na naganap na ang laban sa pagitan nila. Ang resulta ay malinaw na 7-0. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung paano siya tinaga ni Musashi kahit walang hawak na totoong espada. Nagtataka pa rin si Sabo kung sino talaga ang lalaking ito sa harap niya. Para kay Musashi, ang pagkakaroon ng totoong espada ay walang pinagkaiba. Hiniram niya ang espada ni Sabo. Sinimulan ni Musashi na subukan ng talem. Sinabi niya na nakakamiss ito at pagkatapos ay hiniram din niya ang pangalawang espada ni Sabo. Gusto ni Tokugawa na makita ang husay ni Musashi sa espada, syempre gusto rin iyon ni Sabo. Nagbiro si Musashi na dahil silang dalawa lang ang naroroon ay wala siyang mapag-demonstrate, pero biro lang niya iyon. Sinabi ni Musashi na ang dalawang espada ni Sabo ay maganda pero hindi para sa pagtaga ng tao. Sa isang swing lang ay nabasag ang dalawang espada. Walang ideya si Sabo kung ano ang ginawa ni Musashi. Sinabi ni Musashi na hindi ito totoong espada. Kung hindi kaya ng isang swing ay hindi ito makakapagpugot ng kahit sino. Gusto ni Sabo na malaman kung sino ang lalaking ito sa harap niya. Sa mahigit 60 taon niyang buhay ay hindi pa siya nakarinig ng espada na nababasag dahil lang sa pag-ugoy. Nagpakilala si Musashi at sinabing isang karangalan na makilala si Sabo. Sa sandaling iyon ay naunawaan na ni Sabo ang lahat. Idineklara ni Musashi na kahit anong weapon o kahit walang hawak ay matatalo niya ang malalakas. Nag-decide si Musashi na tatalunin niya ang pinakamalakas na tao sa bansang ito. Narinig ito ni Tokugawa at hindi napigil ang manginig. Kinabukasan ay ikinwento ni Tokugawa kay Baki ang tungkol sa laban ng pinakamalakas na nilalang sa mundo at ang number 1 fighter ng Japan. Nakinig si Baki ng sobrang excited. Inamin niya na talagang amazing si Hanayama dahil alam na alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang ama. Gusto ni Baki na marinig ang detalye ng laban. Ganito nga ang nangyari sa laban. Sa sandaling iyon ay sinagot ni Yujiro ang suntok ni Hanayama ng isang straight punch sa mukha at pagkatapos ay itinapon si Hanayama diretso sa isang malapit na bookstore. Kahit maliit na lugar ay ligtas naman siya at hindi malubha ang tama. Nakangiti pa nga si Hanayama. Tinanong ni Baki si Tokugawa kung sino ang tao sa kabilang kwarto. Sa katabi nilang kwarto, gusto ni Baki na malaman kung sino talaga ang taong iyon. Sinabi ni Tokugawa na maraming tao ang nagtatrabaho dito, kaya normal lang na may tao sa kabilang kwarto. Naramdaman ni Baki na minamaliit siya ni Tokugawa. Anak niya si Yujiro. Malinaw na mararamdaman niya kung anong klaseng tao ang nasa kwartong iyon. At pagkatapos ay nagbiro si Baki na wala naman talaga siyang nararamdaman, hindi naman ito historical fantasy movie. Biglang may lumitaw sa likod niya. Agad na umatake si Baki. Sa isang saglit ay naramdaman niyang parang naputol ang kanyang binti, pero nang tingnan niyang muli ay buo pa rin ito. Sa wakas ay nagpakita na si Musashi. Sa sandaling iyon ay pareho silang nakakita ng kakaibang pangitain. Ang isa ay nakakita ng banquet na umaabot hanggang sa dulo ng horizon. Ang isa naman ay nakakita ng napakalaking fist-shaped cloud. Pinuri ni Musashi si Baki sa kanyang reaksyon. Hiniling ni Tokugawa kay Baki na ilarawan ang kanyang naramdaman tungkol sa lalaking nasa harap niya. Sinabi ni Baki na may sasabihin siyang nakakabaliw. Sinabi niya na ang lalaki sa harap niya ay si Musashi, isang samurai mula sa Warring States era na nabuhay muli sa ika-21 siglo. Nagulat si Tokugawa na alam na ni Baki. Inamin ni Baki na hindi niya alam kung paano nangyari pero ang katotohanan sa harap niya ay hindi may kakaila. Nakita ang reaksyon ni Tokugawa ay nakumpirma niyang tama siya. Hiniling ni Musashi kay Baki na lumabas. Gusto niyang maglaban sila doon. Ang dalawa ay maglalaban gamit ang bare hands.
Siyempre bare hands daw. Pagkakasabi pa lang niya ay nagpakita na si Musashi ng invisible sword. Nakita ni Baki ang espadang iyon. Idineklara ni Musashi na siya ang walang kapantay na mandirigma sa ilalim ng langit. Inamin ni Baki na sobrang nakakatakot si Musashi. Sinabi ni Musashi na kapag ang isang tao ay umabot sa kanyang level, ang kanyang sariling katawan na ang nagiging blade. Tinanong niya si Baki kung okay lang ba sa kanya na ganito sila maglaban na walang hawak. Hindi inaasahan ni Baki na may ganitong klase ng kapangyarihan. Tinanggap niya ang hamon na labanan si Musashi. Naramdaman ni Tokugawa na sayang naman kung doon sila maglalaban. Sinabi ni Baki na handa na siya dahil si Musashi ang nag-imbita sa kanya sa labas. Tinanong ni Musashi kung sino si Baki, at pagkatapos ay tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang tingin niya kay Baki. Tiningnan siya ni Musashi at sinabing decente naman. Pagkasabi pa lang niya ay umatake na si Baki, pero agad na hinawakan ni Musashi ang kanyang binti. Nahulaan niya na taga Ryukyu si Baki dahil ang mga fighter doon ay madalas gumagamit ng maraming kicking techniques. Umatake ulit si Baki pero hindi pa rin tumama. Sinabi ni Musashi na baka kailangan niyang turuan ng leksyon si Baki. Dahil laban nito ay tinanong niya kung kakayanin ba ni Baki. Sa isang hagis ay hinampes ni Musashi si Baki diretso sa lupa. Agad na nawala ng malay si Baki. Nagkomento si Musashi na bahagya lang itong mas mataas sa normal na espada. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagising si Baki. Napagtanto niyang siya ay natalo. Pagkatapos umupo at mag-isip ng matagal ay may na-realize si Baki. Nakalaban niya lang ang isang maalamat na swordsman mula sa kasaysayan. Inamin ni Baki na nakakabaliw ang buong sitwasyon, gusto niyang makilala ulit si Musashi. Agad na lumabas si Baki. Tinanong ni Tokugawa si Baki kung gusto niyang panoorin si Musashi na mag-training. Nagsimulang mag-swing ng bamboo stick si Musashi. Kakaiba ang kanyang grip, isang daliri lang ang gamit sa bawat stick. Sa isang swing ay nabasag ang bamboo stick. Sunod-sunod na naduraj ang bamboo sticks. Nagtaka si Baki kung ano ang punto ng training na ito. Sinabi ni Musashi na hindi naman niya ito inisip, natural lang sa isang swordsman ang training. Sinabi ni Baki na ang simpleng goal ay manalo. Naniniwala si Baki na mas maganda kung lalabanin niya ito kaysa mag-training. Sinabi ni Musashi na patay na si Baki dahil 30 minuto itong walang malay. Sinabi ni Musashi na marami siyang beses na mapapatay ito sa oras na iyon. Nahiya si Baki na humingi ng rematch. Tinanong ni Musashi kung gusto ni Baki na subukan ang pag-swing ng bamboo, gusto niyang makita. Biglang sinipa ni Baki at nabali ang bamboo sa dalawa. Pinuri siya ni Musashi at sinabing magaling, ang pagputol ng isang bagay ng malinis ay hindi madali. Inamin ni Musashi na mas bumilis si Baki kaysa kanina. Muling idineklara ni Tokugawa na si Baki ang pinakamalakas na binata sa mundo, pero para kay Musashi ay hindi pa rin siya tunay na mandirigma. Sinabi ni Musashi na gusto niyang lumabas ulit, gusto niyang makita pa ang labas ng mundo. Nag-alala si Tokugawa na kung papayagan itong mag-isa ay siguradong magkakaproblema. Sinabi rin ni Baki na hindi basta-basta makakalabas si Musashi. Kahit na maraming beses na siyang napatay ni Musashi ay hindi niya magawang ibigay ang final blow. Biglang naglunsad ng napakabilis na atake si Baki, mas mabilis pa sa liwanag. Noong nakaraan ay tinuruan siya ng kanyang ama ng teknik na ito. Kahit sino ay tatamaan ng move na ito. Ang tawag sa teknik ay Ultimate Super Galaxy Phantom Strike. Isa lang itong jab. Idinimo ito ni Yujiro sa harap ni Baki. Naghagis si Yujiro ng strike sa harap ni Baki. Sinabi niya na diretso itong tatama ng walang kondisyon, ang bilis lang ang core. Gusto ni Yujiro na gawin ulit ito ni Baki, i-engrave ng malalim pa ulit-ulit. Ang jab ang magiging pinakamabilis na teknik sa modern martial arts. Sinalo ni Musashi ang jab ni Baki. Bilang resulta ay bumagsak din siya sa lupa. Nagulat siya ng bahagya sa strike na ito. Sinabi ni Baki na 10 segundo na ang lumipas, hindi niya ito magawa ng maraming beses pero kaya niya itong patayin ng mga 3 beses. Inamin din ni Musashi na siya ay napatay, siya mismo ay namatay nang sumugod si Baki. Hindi inaasahan ni Baki na nabasa na niya ang kanyang teknik. Inamin ni Musashi na napakalakas ng aura ni Baki. Napagtanto ni Baki na kayang iwasan ni Musashi ang jab na iyon, pero para kay Musashi, kung hindi niya ito kayang ipagtanggol ay hindi na siya magiging mandirigma. Gusto niyang malaman ang effectiveness nito. Sa pangatinamaan ni Baki at hindi sa mukha. Umikot ang kanyang isip, ang kanyang katawan ay napunta sa fatal state. Inisip niya na talagang careless siya dahil nawalan siya ng kontrol. Hindi biro ang bagay na ito para kay Baki. Muling nagpakilala si Musashi, syempre nagpakilala rin si Baki. Nag-decide si Musashi na hindi na siya magpigil kay Baki. Sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng 2 espada para ilabas ang Naiten Ichiryu style. Hindi natakot si Baki at sumugod para umatake. Inisip niya na ang hindi ituloy ang laban ay disrespectful.
Napagtanto na ni Musashi ang mga signal mula sa utak ng kanyang kalaban na hindi rin alam ng kalaban. Matagumpay niyang na-respond sa tamang oras ang bilis ni Baki. Opisyal nang nabasa ni Musashi si Baki na parang libro. Tinaga rin niya ang katawan nito. Nakaramdam ng matinding sakit si Baki at marahas na umatake pabalik kay Musashi. Pinatalsik niya si Musashi ng mataas sa ere. Pinuri pa rin ni Musashi si Baki dahil magaling, hindi niya inaasahan na makakapag-counter ito mula sa diagonal slash na iyon. Nalampasan ni Baki ang kanyang expectations. Bumagsak na naman si Baki na walang malay, samantalang nakatakas si Musashi sa labas. Namasyal siya sa mga lansangan upang malaman ng tungkol sa modernong sibilisasyon ng tao. Nanunood siya ng advertisement sa isang malaking screen. Nagulat na ang malaking larawan ay kumikilos. Lahat ng bagay ay kakaiba at puno ng sorpresa para kay Musashi. Inamin niya na nakakatakot, sobrang laki ng agwat ng dalawang panahon. Sa loob ng 400 taon ay sobrang yumabong ng sangkatauhan. Lahat ng bagay ay nilikha ng kamay ng tao. Nagpatuloy sa paglalakad si Musashi sa kalsada nang biglang may 2 pulis na lumapit para tanungin siya. Siyempre walang ideya si Musashi kung ano ang pulis. Tinanong ng mga pulis kung nasaan ang sapatos ni Musashi. Sinabi niya na dahil sa kanyang kapabayaan. At pagkatapos ay hinanap ng mga pulis ang kanyang pangalan at address. Ipinakilala ni Musashi ang kanyang pangalan at ang kanyang address mula sa ika-12 taon ng Tene era. Inakala ng 2 pulis na nasa droga siya at sinubukan nila siyang i-check agad. Hindi na nagpaliwanag pa at tinangay ang dalawa. Bumalik si Baki at frustrated pa rin sa nakaraang laban. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakalaban niya ang isang maalamat na samurai. Sa laban na iyon ay lubos na naunawaan ni Baki kung gaano kalakas si Musashi. Humanga si Baki sa abilidad ni Musashi na mabilis na mahulaan ang kilos ng iba dahil sa panahon ni Musashi, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbuwis ng buhay. Ang pinakamalakas na mandirigma ng panahong iyon ay bumaba sa panahong ito. 2 pang pulis ang dumating para pigilan si Musashi. Agad din niyang tinangay ang dalawa. Samantala, sobrang excited pa rin si Baki dahil sa sandaling ito, ang essence ng martial arts ay dumadaloy sa katawan ni Musashi. Determinado si Baki na habulin siya, kaya kailangan niyang i-adjust ang kanyang fighting style. Pag-uwi sa bahay ay sinimulan niyang mag-training para lumikha ng kanyang sariling unique fighting style. Buong sikap na nag-isip si Baki at naghanap ng mga bagong teknik. Muli niyang inisip ang imahe ni Musashi. Alam na alam niyang hindi niya ito kayang talunin sa ngayon. Ang mga pulis ay nagtipon ng puwersa para hulihin si Musashi sa lahat ng paraan. Kumalat na ang balita tungkol sa misteryosong lalaki na nanlupig sa maraming pulis. Kahit saan siya pumunta ay may mga pulis na walang malay. Iniulat ng media na ang lalaki ay tinatawag ang sarili na maalamat na swordsman na si Miyamoto Musashi. Maraming magagaling na martial artists ang malakas ang naging reaksyon sa balita. Lahat ay naramdaman na sobrang lakas ni Musashi. Lahat sila ay umaasang makalaban siya balang araw. Itinuturing na ngayong kriminal si Musashi at mahigpit na minamanmanan. 2 undercover na pulis ang lumapit sa kanya. Siyempre napansin agad sila ni Musashi pero bigla siyang tumalon sa isang mansyon. Napagtanto ng mga pulis na iyon ay tirahan ni Tokugawa. Naniniwala ang mga pulis na ito ay maaaring maging malaking problema. Iniulat nila ang sitwasyon kay Tokugawa. Itinuturing na ngayong suspect si Musashi sa isang emergency operation. Inuri siya bilang dangerous individual. Nakipag-ugnayan si Tokugawa sa police director na si Utsumi. Sinabihan niya silang iwan si Musashi at huwag makialam, ito ang direktang utos ni Tokugawa. Nangako si Miss Hiro na lubusang ipapatupad ang utos. Dumating din sa mansyon si Doppo. Siyempre pumunta siya para magtanong tungkol sa lalaking pinaniniwala ang pinakamalakas. Nalaman niya na si Musashi ay ganap na naiiba sa anumang martial arts na alam niya. Dahil gumagamit ng espada si Musashi, sobrang excited ni Doppo at gusto siyang makilala. Pagkakasabi pa lang niya ay lumitaw si Musashi. Sinabi ni Musashi na sobrang gutom na siya. Humingi siya ng tawad kay Doppo sa kanyang kabastusan. Tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang tingin niya kay Doppo. Sinabi ni Musashi na kung ito ang lalaking ito, okay lang ang isang duel bago maghapunan. Nagulat si Tokugawa na tinuring ni Musashi na parang ganun lang ang martial god na si Doppo. Sobrang saya ni Doppo at handang lumaban kay Musashi sa anumang anyo. Parang lahat ay nakaayos na. Biglang sinabi ni Musashi na siya ay pinigilan. Mula nang pumasok siya sa kwarto ay sinubukan niyang gumuhit ng espada ng 3 beses pero sa bawat pagkakataon ay pinipigilan ang kanyang ulo. Iminungkahi ni Tokugawa na mas magandang maglaban pagkatapos kumain. Sinabi ni Musashi na hindi na kailangan. Lumipat ang dalawa sa isang dojo na ginagamit ng mga utusan para sa practice. Gusto ni Tokugawa na ipakilala ng maayos si Doppo kay Musashi.
Naghanda na siya ng mga gamit para mapadali ang pagpapaliwanag. Alam na rin ni Dopo ang kailangan niyang gawin at pagkatapos ay sinimula ni Dopo na i-demo ang kanyang techniques. Sunod-sunod niyang ginawa ang mga feats tulad ng pagputol ng brakes, pagsipa ng mga posteng kahoy, at pagbasag ng mga bote ng salamin. Nakita ni Musashi ang mga demonstration na ito bilang sayaw lamang at hindi tunay na martial arts. Ang mga salitang iyon ay parang direktang hamon kay Dopo. Naghanda ang dalawa na lumaban sa isa't isa. Nang subukan ni Dopo na umatake gamit ang headbutt, agad na binasa ni Musashi ang galaw at nilibang siya. Humingi ng tawad si Musashi sa pang-aasar niya kanina kay Dopo. Inamin niya na sobrang talas ng skills ni Dopo at kayang tapusin ang kalaban sa isang iglap. Nahiya si Dopo na ang kanyang biglaang headbutt ay nahulaan, pero ang paghawak sa baldeng iyon ay may kapalit at parehong naunawaan ng dalawa ang intensyon ng bawat isa. Muli nagpakita si Musashi ng dalawang invisible swords. Nakita sila ni Dopo at sinubukang iwasan dahil alam niyang nanganganib siya sa range ng isang espada na wala naman. Sumugod si Musashi at sinaksak diretso si Dopo. Naiwasan ni Dopo ang thrust na iyon pero hindi niya naiwasan ang pangalawang invisible sword. Bilang resulta ay nataga siya ng diretso. Tumawa si Musashi at sinabing sumasayaw lang si Dopo at pagkatapos ay naghagis siya ng straight punch sa mukha ng kanyang kalaban. Nagpumigla si Dopo na huwag mahulog sa sahig at pagkatapos ay naging seryoso na siya sa kanyang martial arts stance. Nanatiling kalmado si Musashi at patuloy na pinagmamasdan ng kanyang kalaban. Tinanong niya si Dopo kung alam ba nitong siya ay nataga na. Siyempre naramdaman ito ni Dopo pero para kay Dopo ito ay imaginary slash lang. Sinabi niya na ang pinakamalakas na pagkakamali ni Musashi ay ang nakatayo dito ng walang totoong espada. Pumayag si Musashi na marahil kailangan niya ng totoong espada para masiyahan si Dopo. Agad na naglabas si Tokugawa ng national treasure na Kunitora, ito ay isang treasured family sword. Maingat na sinuri ni Musashi ang talem. Inamin niya na magandang espada ito at pagkatapos ay hiniling niya kay Dopo na maghintay ng sandali. Kinumpirma ni Tokugawa kay Dopo na ang taong ito ay totoong Musashi at hindi impostor. Sinabi ni Dopo na hindi iyon mahalaga sa kanya, naniniwala siyang totoo si Musashi kaya niya hinayaang hawakan ng espada. Nag-alala si Tokugawa dahil ito ay totoong espada at hindi patpat. Walang ipinakitang takot si Dopo dahil sa karate ang buong katawan ay weapon. Nakita ni Musashi na nakakatawa ang pahayag na iyon. Patuloy siya naghagis ng mga nakakainsultong pananalita kay Dopo. Pagkasabi pa lang niya ay nagsimula na agad ang laban sa pagitan nila. Sinalo ni Dopo ang strike ni Musashi, buti na lang at hindi talaga tumaga si Musashi. Ipinaliwanag niya na hinawakan lang niya si Dopo at ibinaba ang talem, ganoon niya ito hinawakan. Pagkatapos ay pumitas si Musashi ng isang piraso ng kahoy at pinutol ito sa dalawa. Sinabi niya na iyon ang itsura ng tunay na taga. Biglang umagos ang dugo mula sa mukha ni Musashi. Napagtanto niyang kailangan niyang mag-reflect sa sarili dahil minamaliit niya si Dopo. Ngayon ay inamin niya na ang mga paa at kamay ni Dopo ay parang lambat ng razor-sharp blades. Nanatiling tahimik si Dopo at walang sinabi, alam niyang siya ay natalo na. Pagkatapos noon ay nalaman ni Dopo ang buong katotohanan tungkol kay Musashi. Sa kanilang laban ay natalo si Dopo sa lahat ng aspeto. Ito ay isang kumpletong pagkatalo pero kakaiba at kasiya siya. Si Dopo ay natalo ng walang kapantay at perpektong matalas na espada ng Japan. Nanalo si Musashi nang walang iniwang kahit isang sugat. Ang klaseng awa na iyon ay nagparamdam kay Dopo na hindi komportable, para sa kanya ay mas masakit pa iyon kaysa sa tinaga. Nagpasalamat ulit si Dopo kay Tokugawa. Kahit na nabasa niya ang mga martial texts at sinasalo ang mga ito, sa sandaling iyon ay napagtanto niyang wala pala siyang naintindihan. Tinanong ni Tokugawa si Dopo tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Nag-decide si Dopo na mag-seclusion muna ng ilang panahon. Matapos talunin ni Retso ang boxing champion na si Bolt, natanggap niya ang championship belt mula kay Kaiser. Sa sandaling iyon kung kilalanin man ito ng mga tao o hindi ay hindi na mahalaga kay Retso. Mula sa puntong iyon ay opisyal nang nagtapos ang karera ni Boxer Retso, wala ng title defense o anumang bagay na ganon. Nag-decide siyang bumalik ng Japan. Gusto niyang lumaban ng isang karapat-dapat na kalaban gamit ang kanyang Chinese Kung Fu. Kalaunan ay narinig ni Retso ang pagkatalo ni Dopo. Hindi siya makapaniwalang ang isang master na tulad ni Dopo ay natalo ng ganon kalala. Sinabi ni Katsumi na tinanggap ni Dopo ang pagkatalo ng buong puso nang walang anumang sama ng loob. Gusto rin mismo ni Katsumi na labanan si Musashi. Tinanong ni Retso kung anong uri ng weapon ang ginamit ng kalaban. Nakita ni Katsumi na nakakagulat na ang isang karate at Chinese Kung Fu master ay matatakot sa isang kalaban.
Nanood din si Retsu ng video kung saan madaling tinalo ni Musashi ang mga pulis, kaya pinayuhan ni Retsu si Katsumi na kung talagang gusto niyang labanan si Musashi ay huwag mag-atubiling gumamit ng weapon. Nagsimulang gumamit ng lighter si Musashi. Nakita niyang sobrang fascinating ang maliit na tool na ito. Pagkatapos noon ay hinalo niya ang straw charcoal sa horse fat. Ginamit niya ang mixture na iyon para maglagay ng ointment sa sugat sa kanyang mukha. Dumating si Tokugawa upang makita siya muli. Pagkatapos ay dinala si Musashi sa underground arena upang makilala si Retsu. Ipinaliwanag ni Tokugawa na ang rule sa arena na ito ay pinapayagan ng paggamit ng weapons. Napagtanto ni Musashi na si Retsu mismo ang humiling ng rule na iyon. Sinabi ni Retsu na ginawa niya ito para kay Musashi. Alam niyang kahit walang espada ay malakas pa rin si Musashi, pero si Musashi ay isang walang kapantay na swordsman. Kaya para sa isang nagsasanay ng kung fu tulad ni Retsu, ang manalo ng walang espada ay walang kahulugan. Nagulat si Musashi na naniniwala pa si Retsu na kaya siyang talunin sa hand-to-hand combat. Siyempre may pag-aalinlangan din si Retsu tungkol doon, pero ang key point ng laban ay naroon, ang pagtalo kay Musashi ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung involved ang espada. Nagsimulang maglabas si Musashi ng nakakatakot na killing intent. Agad na naglunsad ng atake si Retsu dahil prosthetic ang binti ni Retsu. Nagawa itong sirain ni Musashi pero pagkatapos ay sinipa siya ni Retsu ng diretso sa mukha. Bumagsak si Musashi sa sahig ng arena. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung bakit si Retsu ang unang umatake. Ipinaliwanag ni Retsu na nakaramdam siya ng malupit na killing intent at wala siyang choice kundi sumuntok. Nagpapasalamat din siya sa kanyang prosthetic leg na nakatulong sa kanya. Umalis si Retsu at nag-schedule ng rematch makalipas ang 3 araw. Inamin ni Musashi na si Retsu ay isang taong kawili-wili. Kalaunan ay dumating si Moob upang makita si Tokugawa. Sinabi niyang hindi na niya kailangan ng anumang paliwanag dahil alam na niya na ang lahat ay totoo. Alam din ni Moob na naghahanda sina Retsu at Musashi na maglaban. Naniniwala siya na ang laban na ito ay talagang worth panoorin dahil malino na alam niya kung anong klaseng fighter si Retsu at kung anong klaseng kalaban si Musashi. Nahulaan ni Tokugawa na malamang gusto rin ni Moob na lumaban. Sumagot si Moob na gusto niya pero hindi eksaktong lumaban, gusto niyang protektahan ang isang tao. Tinanong ni Tokugawa kung sino ang gusto niyang protektahan. Alam ni Moob na si Musashi ay pinupuri bilang master swordsman pero hindi ibig sabihin noon na marunong lang siyang gumamit ng espada. Ang mga samurai ng panahong iyon ay malayong mahina. Maraming iba't ibang klaseng weapons ang kayang gamitin ni Musashi at higit pa roon ay bihasa siya sa maraming anyo ng martial arts. Sinabi ni Moob na siya mismo ay medyo katulad nito. Kahit si Yuhiro ay hindi kayang makabisado ang napakaraming iba't ibang bagay, kaya bukod sa kanya ay walang ibang kayang protektahan ng kanilang mga kakampi laban kay Musashi. Samantala, bumalik si Retsu sa kanyang training. Nagsimula siyang magprakti gamit ang iba't ibang weapons na pinagsama-sama. Inamin ni Kako na ang weapon skills ni Retsu ay naging mas matalas kaysa dati. Handang-handa na si Retsu na pumasok sa arena. Dumating din si Baki para suportahan siya, at alam ni Baki na bagay kay Retsu ang laban na ito. Inamin niyang patas ito dahil samurai ang kalaban at ang paggamit ng weapons ay nagpapapantay sa laban. Nakaramdam pa nga si Baki ng konting inggit dahil dito. Dumating na ang oras ng laban at parehong handa na sina Retsu at Musashi. Naghanda na ang dalawa para sa isang battle to the death. Nagsigawan ng crowd nang pumasok ang totoong Musashi sa arena. Inamin ng lahat na sobrang cool niya. Pumasok na rin si Retsu at muling nagkaharap ang dalawa. Sa gitna ng arena ay maraming nakahandang weapons dahil may special rules ang laban na ito. Pinapayagan ng lahat ng weapons maliban sa firearms. Bumalik sa kani-kanilang pwesto ang dalawang fighter at opisyal nang nagsimula ang life and death battle sa tunog ng drum. Tumahimik ang buong audience sa matinding focus dahil ang darating na laban ay hindi lang simpleng panalo o talo. Gusto ni Musashi na matapos ito ng mabilis at malinis. Hinubad ni Retsu ang kanyang damit at naglabasan ng hindi mabilang na throwing knives na nakatago sa ilalim nito. Agad siyang kumuha ng isa at inihagis kay Musashi. Madali itong naiwasan ni Musashi. Kahit mabilis ang hagis ay nabasa pa rin niya ang atake. Sunod-sunod na naghagis ng knives si Retsu, pero lahat ay naiwasan at nasagot ni Musashi. Dumating ang isa pang wave ng knives at hinawakan silang lahat ni Musashi nang walang kahirap-hirap. Nang dumating ang huling knife, ay hiniwa niya ito ng malinis gamit ang kanyang espada. Ang pambungad ng life or death battle na ito ay tuluyang napatulala sa mga nanunood. Lahat ay napabuntong hininga dahil ang maalamat na walang kapantay na swordsman na si Musashi ay totoong nakatayo sa harap nila. Naubos na ang throwing knives ni Retsu at tuluyan na niyang hinubad ang kanyang damit. Ginamit niya ang damit bilang weapon at ibinagsak ito sa lupa para magpalipad ng buhangin at debris kay Musashi.
Sunod-sunod na wave ng buhangin ang pumalaot sa kanya. Tumayo lang si Musashi at tiniis ang atake. Kahit tumama ang buhangin sa kanyang mga mata ay wala siyang ipinakitang opening. Nagkomento siya na parang bata si Retsu, unang naghagis ng knives, tapos naghagis ng buhangin at graba. Inasar pa niya si Retsu na hindi lumalapit para lumaban. Patuloy siya sa pang-aasar hanggang sa ibinato ni Retsu ang damit diretso sa kanya. Nagtaka si Musashi kung anong trick ito at inakalang wala ng strategy. Nang hiwain niya ang damit ay bigla siyang tinamaan ng atake ni Retsu. Sobrang saya ni Retsu na nakatama na siya sa wakas. Bumagsak ng tuluyan si Musashi pero agad din siyang tumayo kahit may dugo sa kanyang mukha. Ipinagpatuloy ni Retsu ang atake gamit ang 9-section whip at sa buong oras ay lumalayo siya kay Musashi. Maingat na in-analyze ni Musashi ang teknik ng kalaban at bigla siyang tumawa. Pagkatapos ay hindi inaasahang ibinagsak niya ang kanyang espada. Agad na nagpatuloy sa atake si Retsu pero hindi na naging madali ang lahat. Walang kahirap-hirap na inilega ni Musashi ang strike at hinawakan ng magkabilang dulo ng weapon ni Retsu. Matagumpay niya itong kinuha para sa sarili niya at sinimulang subukan sa pamamagitan ng pag-ugoy. Inamin niya na kahit kaya itong ice wing ay hindi sapat ang lakas para kumuha ng buhay at mahina rin ang quality ng bakal. Hindi siya makapaniwalang gusto siyang talunin ni Retsu gamit ang laruan na iyon. Hindi maintindihan ni Retsu kung bakit hindi na siya makasugod para umatake. Kahit maraming opportunities ay hindi niya makontrol ang sarili niyang katawan. Tinawag ni Musashi si Retsu at sinabing ipapakita niya ang tamang paggamit ng 9-section whip. Naglabas si Musashi ng nakakatakot na killing intent at napagtanto ni Baki na uulitin niya ang parehong galaw. Isang malakas na swing ang agad na pumutok sa weapon. Ang mga nanonood ay napasigaw na lang sa hindi makapaniwala. Sobrang galit ni Kako dahil ang weapon na pinag-trainingan niya noong kabataan ay madaling nabasag sa isang swing lang. Inihagis ni Musashi ang kanyang espada kay Retsu at gusto niyang iguhit at ice-wing ito. Dahil gusto ni Retsu na lumaban sa isang samurai ay dapat marunong siyang gumamit ng espada. Nakakagulat na ginamit ni Retsu ang espada at ilang beses na sinaktan si Musashi. Sunod-sunod na suntok ang inabot ni Musashi sa katawan at muli siyang bumagsak sa sahig ng arena. Inamin ni Retsu na duwag si Musashi gaya ng sabi ng mga alingawngaw. Samantala, itinuring ni Retsu ang sarili bilang tunay na martial artist at ipinangako niyang hindi niya hahayaang makalapit si Musashi habang wala itong hawak. Gusto ng mga nanonood na tapusin na agad ni Retsu si Musashi. Iginigiit ni Musashi na ang pagkakataong bumagsak siya ay ang tanging tsansa ni Retsu para manalo at sinabing hindi na ito mangyayari pang muli at idineklarang talo na si Retsu. Tumawa ang crowd dahil alam na nila ang trick ni Musashi. Sa kasaysayan ay sinabi na niya ito sa isang kalaban at sa laban na iyon ay siya ang nanalo. Nagulat si Musashi na ang kanyang mga salita ay naipasa sa mga henerasyon. Sinabi ni Retsu na sumikat ang quote na iyon. Biglang inihagis ni Musashi ang espada sa pile ng weapon sa gitna ng arena at dumiretso kay Retsu. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang lumaban gamit ang bare hands. Agad na nag-react si Retsu at ginamit pa niya ang kanyang buhok para tamaan ang mata ni Musashi. Determinado si Retsu na huwag hayaang makalapit ito. Biglang hinawakan ni Musashi ang prosthetic leg ni Retsu at inamin na ang suntok sa panga niya kanina ay kahanga-hanga. Hindi makapaniwala si Retsu na may nakakabuhat sa kanyang 100 kilo na katawan gamit ang isang kamay lang. Pinuri ni Musashi si Retsu sa paggawang weapon ng kanyang buhay lalo na sa ganitong kalapit na distansya. Nagpatuloy sa atake si Retsu pero hindi tumama. Hinawakan siya ni Musashi at inugoy ang buong katawan niya na parang espada. Mariin niya itong ibinagsak sa sahig ng arena. Pero nakakagulat na nakatayo pa rin si Retsu pagkatapos ng atakeng iyon. Marahil ito na ang huling pride ng Chinese martial arts. Dahil pagkatapos ng strike ni Musashi ay decided na ang outcome. Si Retsu ay tuluyan ng natalo. Lumakad si Musashi habang si Retsu ay nakatayong parang estatwa. Muling tinamaan si Retsu at natauhan. Agad siyang nag-react at naghanda na ipagpatuloy ang laban. Umatake na naman siya ng agresibo pero lahat ng suntok ay nababasa ni Musashi. Patuloy sa atake si Retsu gamit ang mga sipa at suntok pero nabasa ni Musashi ang bawat galaw at nadisgrasya ang siko ni Retsu. Tahimik na umasa si Kako na makakaligtas ang kanyang estudyante. Biglang pumulot ng espada si Musashi. Itinuturing pa rin niyang laruan ang mga weapons na ito. Sa isang swing lang ay nabasag ang talem. Sinubukan niya ang isa pang weapon at sinabing pangkusina lang daw. Biglang kumuha ng fighting stance si Retsu na gaya ng kay Baki. Agad na nakilala ng lahat ang posture na yon. Ito ang combat stance ni Baki. Hindi makapaniwala si Baki na natutunan ni Retsu ang stance na iyon mula sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang balak ni Retsu. Lumakad si Musashi palapit kay Retsu.
Sa puntong ito ay hindi na magamit ni Retsu ang isang braso at isang binti. Naglabas si Musashi ng sobrang bangis na killing intent. Walang ipinakitang takot si Retsu. Handa siyang tanggapin ang atake ni Musashi kahit ibig sabihin ay mahati siya sa dalawa. Tumayo lang si Retsu at hinintay na tamaan siya ni Musashi. Nagalit siya nang hindi iguhit ni Musashi ang espada at atakihin siya. Naniniwala siyang iniinsulto siya nito. Inamin ni Musashi na si Retsu ay isang tunay na mandirigma. Biglang nag-flip si Retsu at sinipa si Musashi ng diretso sa mukha. Inamin ng lahat na si Retsu ay isang henyo dahil muli niyang napabagsak si Musashi. Tahimik na nagpasalamat si Retsu kay Baki sa fighting stance na iyon. Napagtanto ng mga manonood na hindi na makatayo si Musashi. Gusto nilang tapusin na siya ni Retsu. Handa na si Retsu at inilunsad ang final decisive attack pero hindi papayag si Musashi na matapos ang laban ng ganon. Sa lahat ng oras na ito ay nagpapanggap lang siyang talo. Biglang sinakal ni Musashi si Retsu gamit ang isang bandage at tinali rin ang mga braso at binti nito sa parehong paraan. Sinabi ni Musashi na ito ang kanyang binding technique. Inakala ng audience na madumi ang pamamaraan ni Musashi. Lantaran niyang inambush ang kalaban pero sinabi niyang lehitimong counter-attack ito na sinamantala ang opening ni Retsu. Napagtanto ni Kako na tapos na ang lahat. Hindi natamba si Retsu o nataga. Kaya pa niyang gumalaw ng bahagya pero lahat ng galaw niya ay nasil na. Para sa isang taong nabubuhay para sa martial arts, ito ay isang outcome na hindi dapat mangyari, isang pagkatalo na mas masahol pa sa talo. Hiniling ni Retsu kay Musashi na tapusin na siya. Ayaw ni Musashi na maging ganun ka-arogante si Retsu dahil wala na itong karapatan na tapusin ng iba. Nagsimulang lumuha si Retsu. Inamin ni Musashi na nasaktan siya ng husto ngayong araw. Lumakad siya at kinuha ang kanyang espada. Lumapit kay Retsu at iwinasiwas ito. Ang talam sa tabi niya ay nahati ng malinis. Bilang respeto ay nag-decide si Musashi na tapusin na si Retsu. Ang mga nanunood ay napatingin na lang habang naging seryoso si Musashi at inilunsad ang final slash. Ang mga bandage na nakabalot kay Retsu ay tuluyang natanggal. Agad na nag-counter si Retsu pero parang huli na ang lahat. Naghatid si Musashi ng direktang slash kay Retsu. Sa sandaling iyon ay biglang ginamit ni Retsu ang teknik ng dissipating force. Sinubukan niyang mag-counter pero muli ay naputol ang kanyang prosthetic leg. Agad na umatras si Retsu. Hindi makapaniwala si Kako na ang force dissipation technique ay nabasag. Sinalo ni Retsu ang buong lakas ng slash ni Musashi. Buti na lang at dahil ginamit niya ang force dissipation technique ay mababaw lang ang taga at nailigtas ang kanyang buhay. Gusto pa rin ni Retsu na ipagpatuloy at humingi ng isa pang strike. Tumayo siya sa isang stance na lubusang nagpapakita ng kanyang intensyon. Sumugod si Retsu para umatake muli. Iwinasiwas ni Musashi ang kanyang talam pero sa pagkakataong ito ay hinarang ito ng suntok ni Retsu. Nagulat ang lahat, pati si Musashi ay nagulat na umabot sa ganoong level si Retsu. Sobrang saya ni Retsu na napigilan niya ang slash ng kalaban. Inamin ni Musashi na naunawaan na ni Retsu sa panahong walang espada, ang kamao mismo ay maaaring maging espada. Sa pagkakataong ito ay iba na at pagkatapos ay tinapos ni Musashi ang laban. Nakatanggap si Retsu ng napakalalim na taga at sa wakas ay bumagsak na siya. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang tunay na pakiramdam ng mataga. Bumagsak si Retsu sa sahig ng arena at sa pagkakataong iyon ay napagtanto niyang nahati na ang kanyang katawan. Alam niyang imposible nang lumaban at kahit ang tumayo ay malayo na. Lumabas ang internal organs ni Retsu mula sa kanyang katawan. Tunay ngang natapos na ang life and death battle. Opisyal na nanalo si Musashi. Muling bumalik sa kakaibang katahimikan ng buong arena. Lahat ay nakaramdam ng matinding hiya kahit nasaksihan nila ang isang life and death battle. Nahihiya sila sa kanilang mga sarili. Ang panalo ay karaniwang pinupuri at ipinagdiriwang pero para kay Musashi ay walang nangyaring ganon. Tumayo lang siya doon, nananatiling walang kapantay na mandirigma sa ilalim ng langit. Ang katawan ni Retsu ay kalaunang binalot at tinalian ng maayos. Lahat ay nalungkot para kay Retsu. Tinanong ni Tokugawa ang lahat kung nagkamali ba siya. Sinabi ni Kako na ito ang hiling ni Retsu kaya walang mali dito. Lahat ay nagluksa para kay Retsu. Lahat ay labis na nalungkot sa pagpanaw ni Retsu. Pagkatapos ng laban ay nanatili sina Tokugawa at Musashi para mag-usap. Tulad ng inaasahan ay madali lang para kay Musashi ang laban na ito. Tiningnan ni Musashi ang kanyang nasugatang mukha at tinanong kung papaano yun naging madali para kay Tokugawa. Sinabi ni Tokugawa na may gusto siyang itanong. Gusto niyang malaman ang opinyon ni Musashi kay Retsu. Nag-iisip si Musashi at sinabing parang hinaharap niya ang labanan sa Sekigahara. Sa laban na yun noon ay marami siyang napatay na kalaban mag-isa. Sunod-sunod na dumarating ang mga kalaban pero wala siyang kinatatakutan.
Para kay Musashi, ang labanan sa Sekigahara ay talagang kaakit-akit. Naunawaan ni Tokugawa na ibig sabihin ay si Retsu ay talagang isang napakabigat na kalaban. Inamin ni Musashi na nagustuhan niya ito dahil nagawa ni Retsu na harangan ang kanyang slash gamit ang walang laman na kamao. Hinangaan ni Musashi ang training na iyon, ang mga leap sa pag-iisip, at ang tenacity ni Retsu, at sa parehong oras ay natakot din siya kay Retsu. Nagpasalamat si Tokugawa kay Musashi dahil ang mga salitang iyon ay makakaaliw sa kaluluwa ni Retsu. Pagkatapos ay tinanong ni Tokugawa si Musashi na ikumpara ang henyong swordsman na si Sasaki kay Retsu, sino ang mas malakas. Ipinagmalaki ni Tokugawa na sineseryoso ni Musashi ang paghahambing ng dalawa. Nagtaka siya kung ano ang magiging sagot sa pagitan ng master ng kamao at master ng espada. Hindi inaasahang sumagot si Musashi ng sa isla ng Ganryo. Inakala niyang tinutukoy ni Tokugawa si Sasaki na nakipaglaban sa isla ng Ganryo. Sinubukan ni Musashi na alalahanin ang laban na iyon. Nakita ang reaksyon niya ay nagtaka si Tokugawa kung hindi ba si Sasaki ang pinakamalakas na kalaban ni Musashi. Sinabi ni Musashi na ordinaryo lang si Sasaki. Nagulat si Tokugawa doon. Iginigiit ni Musashi na walang espesyal kay Sasaki. Tinanong ni Tokugawa kung kumusta naman si Retsu. Sinabi ni Musashi na kung ang lakas ay parang isang malaking digmaan, paano magiging ordinaryo si Retsu? Ang tatlong kalaban na kanyang nakalaban ay malayong ordinaryo. Sa Warring States era ay magiging tanyag na mandirigma silang lahat. Nagulat si Tokugawa na sinabi ni Musashi na karapat-dapat lang silang alalahanin. Nagpatuloy sa paghihintay si Musashi para sa susunod na laban. Biglang pumunta si Baki kay Moob para matuto ng sinaunang martial arts. Tumanggi si Moob sa kahilingan ni Baki. Nadismaya si Moob na nabigo siyang protektahan si Retsu. Dahil doon ay naniniwala siyang wala rin magagawa si Baki. Gusto niyang protektahan ng lahat mula sa demonyong kapangyarihan ni Musashi. Sinabi ni Baki na hindi niya kailangan na may magprotekta sa kanya. Nag-away ang dalawa at hindi nagkasundo. Iginigiit ni Baki na wala siyang kailangan na magprotekta sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Moob tungkol sa naganap na laban. Ang pagkamatay ni Retsu ay isang trahedya para sa lahat pero bilang martial artist ay parang karangalan ni Moob na nasaksihan ang ultimate destination ng landas na kanyang tinatahak. Nagsisi siya ng kaunti dahil wala pang nakakita kay Musashi na lumaban ng buong lakas. Nahulaan ni Moob na gusto ni Musashi na maranasan ang maraming bagay hanggat maaari. Kahit malakas si Retsu ay hindi siya ang klase ng kalaban na makakapagpawala ng ingat kay Musashi. Kaya ngayon ay naniniwala si Moob na tungkulin niyang protektahan ang lahat. Hindi ito tinanggap ni Baki. Napilitan silang maglaban para maayos ang usapan. Sumugod si Baki at unang umatake. Bilang resulta ay nawala si Moob sa kanyang harapan. Nakabunot na siya ng dagger at binyantaan si Baki mula sa likod. Hindi inaasahan ni Baki na naghanda pa ng smoke bomb si Moob. Nang matanggap ni Moob ang mensahe ni Baki kaninang umaga ay nahulaan na niyang ganito ang mangyayari. Ipinakilala ni Moob kay Baki ang ninja smoke bomb. Sinabi niyang ito ang military strategy, ito ang tunay na laban. Ganito rin ang fighting style ni Musashi. Napagtanto ni Baki na sa tunay na laban ay patay na siya. Ipinaliwanag ni Moob ang lahat para maintindihan ni Baki. Gusto niyang masanay si Baki sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad nito. Inangkin ni Moob na siya lang ang nakakabisado sa ganitong style ng combat kaya sinabi niyang siya ang may responsibilidad sa laban na ito. Samantala, biglang inaresto ng pulis si Musashi. Hindi maintindihan ni Tokugawa ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Utsumi na may arrest warrant dahil suspect si Musashi sa murder. Maraming saksi sa police headquarters. Maraming tao ang nag-testify na pumatay si Musashi ng maraming individual gamit ang espada. Hiniling ni Utsumi kay Tokugawa na hayaan siyang humawak nito. Ipinangako niya na hindi magkakaroon ng unfair treatment si Musashi. Madaling inalis ni Musashi ang handcuffs at ipinangakong babalik din siya agad. Sa labas ay nagtipon ng maraming pulis. Nagulat si Musashi na maraming tao ang naruroon. Inutusan ni Utsumi ang lahat na umatras pero ayaw yun ni Musashi. Sa lakas na ganyan ay wala namang paraan na mapigilan siya. Gusto niyang mag-focus silang lahat pero nang tingnan niyang muli ay nakita niya sila bilang grupo ng mga walang kwentang fighter. Isinama na si Musashi kasama si Police Chief Utsumi. Si Miwa Teo ang Chief Inspector at isa ring bihasang swordsman. Narinig niya ang tungkol kay Musashi at natural na gusto niya itong makilala. Hindi nagtagal ay dinala si Musashi doon. Nagkaroon ng pagkakataon sina Miwa at Musashi na subukan ng kanilang husay. Maglalaban sila gamit ang bamboo swords. Naramdaman ni Miwa na parang halimaw ang nakatayo sa harap niya. Lumapit si Musashi kay Miwa at walang sabi-sabing iwinasiwas ang kanyang wooden sword. Sinalo ni Miwa ang buong lakas ng atake at ganoon na lang ay tuluyan siyang natalo.
Ang mga nanonood ay nakatitig na lang sa gulat. Nagtanong si Musashi kung pwede na siyang umuwi dahil may kasunduan na sila ni Utsumi. Biglang lumitaw si Shibukawa. Inamin ni Musashi na matagal na siyang hindi nakakita ng katulad niya. Nakita niya ang isang lalaki na ang sentro ng balanse ay tumatakbo ng diretso at matatag sa kanyang buong katawan. Ipinakilala si Shibukawa kay Musashi at masaya rin siyang makilala ito. Pareho silang master ng Japan. Nagtaka si Utsumi kung sino sa kanila ang mas malakas. Ayaw ni Shibukawa na ikumpara kay Musashi, para sa kanya, ang makilala lang si Musashi ay isang malaking karangalan. Humingi siya ng kamay kay Musashi at tinanggap naman ito. Bigla niyang napagtanto na hindi niya maalis ang kanyang kamay. Inakala ni Musashi na ito ay uri ng mahika. Kahit sinubukan niyang bitawan ay hindi niya magawa. Idineklara ni Shibukawa na si Musashi ay nasa kanyang kontrol na. Nakaramdam si Musashi ng sobrang bigat na pressure at bumagsak sa sahig. Binanggit ni Shibukawa ang laban ni Retsu at sinabing kaibigan niya si Retsu. Pagkasabi pa lang ay sinuntok na niya si Musashi ng diretso sa mukha. Sinabi ni Shibukawa na karapat-dapat ito kay Musashi. Tumayo ulit si Musashi. Sinabi ni Shibukawa na hindi siya hihingi ng tawad at hindi rin ito revenge dahil hindi iyon gusto ni Retsu. Inamin niya na kumilos siya base sa personal na emosyon. Inatake niya si Musashi dahil galit siya dito. Tinanggap iyon ni Musashi at inamin na kahanga-hanga ang teknik ni Shibukawa. Magkahawak lang naman sila ng kamay ng pantay pero lubusang nakontrol siya ni Musashi. Ang pressure ay parang malaking bato na dumudurog sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Shibukawa na kapag nawala ng mandirigma ang kanyang espada sa laban ay kailangan niyang umasa sa hand-to-hand grappling techniques. Ipinaliwanag pa niya ang kasaysayan ng teknik na iyon na tinatawag ng mga tao na Eiki. Formal na ipinakilala ni Shibukawa ang kanyang pangalan. Lumingon siya kay Utsumi at sinabing nagsimula na yata ang lahat. Sa mismong sandaling iyon ay kumilos muna si Musashi. Inamin niya na ang surprise attack ay talagang specialty ni Musashi, isang tunay na maalamat na trickster, isang maalamat na samurai na dinala sa hinaharap. Naglabas si Musashi ng killing intent na parang sumasabog na bulkan sa harap ni Shibukawa. Kinuha niya ang kanyang doveguage at maikling espada at agad na sumugod para atakihin si Shibukawa. Napagtanto ni Shibukawa na muli siyang nataga. Hindi nagtagal ay bumagsak siya dahil sa matinding sakit at nawalan ng malay. Natauhan lang siya nang may tumawag sa kanya gaya ng kanyang inaasahan. Tunay ngang si Musashi ay isang master swordsman, bawat galaw niya ay walang kahit katiting na opening. Lumapit si Shibukawa para makipagkamay at inamin na siya ay talo na. Muling nagkamay ang dalawa. Ang katawan ni Shibukawa ay puno ng mga taga at pagkatapos ay pinuntahan ni Moob si Yujiro. Magkasama silang uminom ng sake at nagkwentuhan. Siyempre, sobrang excited ni Yujiro dahil alam na niyang si Musashi ay nagdudulot ng malaking kaguluhan sa labas. Natural na gusto rin niyang makilala ito. Pinayuhan ni Moob si Yujiro na huwag gawin iyon dahil si Musashi ay hindi kalaban na kayang hawakan ng basta-basta. Sinabi ni Yujiro na ang init ngayong summer ay hindi sapat para mabaliw ang isang tao. Tinanong niya kung sino kayang kumaya kay Musashi at pareho pa rin ang sagot ni Moob, ipinangako niyang siya ang magpoprotekta sa lahat. Nagalit si Yujiro sa sagot na iyon. Nang sumugod si Yujiro para atakihin si Moob ay gumamit ito ng smoke bomb at tumakas. Napaisip ng malalim si Yujiro dahil mula nang siya ay isinilang ay hindi pa siya nagpapaprotekta kahit kanino. Ang konsepto ng protektahan ay ganap na banyaga kay Yujiro at iyon lang ay nakakagalit na. Maswerte si Moob na nakatakas kay Yujiro. Hindi niya inaasahan na kaya pa pala niyang tumindig laban sa galit ng halimaw. Desidido pa rin si Moob na poprotektahan niya ang lahat. Kinabukasan ay pumunta si Yujiro sa lugar ni Tokugawa. Nagiinom ng tsaa si Tokugawa kasama si Musashi. Tinanong ni Yujiro kung sino ang ipinatawag ni Tokugawa dito. Naghihintay na si Yujiro sa labas ng kwarto. Sa wakas ay nagkaharap ang dalawang halimaw at pagkatapos ay umupo sila upang mag-inuman. Sabay nilang inubos ang kanilang sake. Sa harapan ni Musashi ngayon ay isang bundok ng pera. Tinanong niya si Yujiro kung ano ang nakikita nito sa kanya. Nakitang tanga ni Yujiro ang tanong na iyon. Masaya lang siya na ang maalamat na swordsman na si Musashi ay nakatayo sa kanyang harapan parang natupad ang kanyang pangarap. Sa sandaling ito ay si Musashi lang ang nakikita ni Yujiro at wala nang iba. Nagpatuloy sila sa pag-inom at pag-uusap. Sinimulan ni Musashi na ikwento ang kanyang maluwalhating nakaraan. Malinaw na gusto niya ang lahat, kasikatan, hanga, at papuri. Gusto niyang maging isang tao na hindi kayang magtago o takasan ng atensyon. Gusto niyang umangat pa sa mundong ito. Pagkasabi pa lang ay tinaga na niya si Yujiro. Mahinahong nagpatuloy sa pag-inom si Yujiro nang walang ipinakitang sakit. Inamin ni Musashi na sobrang tibay at matigas ng katawan ni Yujiro, parang bakal na armor ang kanyang tinamaan.
Ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakapagputol ng tao. Inamin ni Yujiro na nakaka-disappoint. Sinabi niya na hindi pa nga fully drawn ang espada at sinasabi na ni Musashi na hindi ito makakaputol o makakatusok. Gumamit si Yujiro ng isang daliri para hiwain ang bote ng sake ng malinis. Isang piraso ng baso ang tumama sa mukha ni Musashi. Sinabihan ni Yujiro si Tokugawa na kunin na agad ang mga espada ni Musashi. Inamin ni Musashi na sobrang generous ni Yujiro at pagkatapos ay dumiretso sila sa labas sa bakuran para lumaban. Matagal na panahon na rin simula nang hawakan ni Musashi ang isang pares ng espada. Agad niya itong iginuhit. Sa mismong sandaling iyon ay sumugod si Yujiro at hinawakan ng espada. Binalaan ni Yujiro si Musashi na huwag masyadong magmarunong. Sinampal ni Yujiro ng diretso ang mukha ni Musashi. Nagpatuloy sa pagsugod si Yujiro habang mahigpit pa ring hawak ang espada. Nagagawa ng dalawa sa talem. Inamin ni Musashi na sobrang bangis ni Yujiro. Hindi na niya maalala kung kailan siya natamon pero nasa bingit na siya ng kamatayan. Ito ang itinuro sa kanya ng mga martial masters ng panahong ito dahil ang pamumuhay sa panahong walang espada ay nagpapahintulot sa kanila na maabot ang ganoong level. Pero hindi iyon ang swordsmanship ni Musashi. Nagpatuloy sa pag-aagawan ang dalawa, ang isa ay may hawak sa talem, ang isa ay may hawak sa hilt. Si Yujiro ay inuugoy kasama ng espada at sa wakas ay tumigil na sila sa pag-aagawan. Pareho silang naghanda na gamitin ang kanilang buong lakas ng walang pigilan. Hindi mapigilan ni Tokugawa ang kanyang excitement habang pinapanood ang laban. Napagtanto ni Shibukawa na siya ay nataga na. Si Musashi ang nag-initiate ng atake. Sumagot si Yujiro sa pamamagitan ng pag-block at pag-iwas sa twin slash. Nasagi rin ang kanyang hita. Para kay Yujiro, ay matagal na panahon na simula nang huli siyang umiwas sa strike ng kalaban. Ang killing intent mula sa dalawa ay naging sobrang intense, parang dalawang hari ng gubat na naghaharap, isang tunay na clash ng dragon at tigre. Hindi alam ni Tokugawa kung papaano ihahambing ang dalawa sa pure power. Walang sino man sa mundong ito ang makakatapat sa kanila. Talagang walang nilalang na kayang talunin sila. Dumiretso si Musashi sa kanyang kalaban. Balak niyang tapusin ang kalaban sa close range. Sobrang bilis niya na imposibleng kumurap sa tamang oras. Pero biglang hinawakan ni Yujiro ang kamay ni Musashi. Sinipa niya ito sa vital spot, pinilit si Musashi na bawiin ang kanyang espada. Kahit na nawala na siya ng malay ay hindi pa rin binibitawan ni Musashi ang kanyang espada, pero ang sakit na pumilit na bitawan ito ay hindi pa niya nararanasan. Naniniwala si Tokugawa na decided na ang outcome ng laban. Biglang sa gitna ng sakit ay may lumitaw na idea sa isip ni Musashi. Muling tinanong ni Musashi ang pangalan ng kanyang kalaban. Nag-decide siyang gamitin ang hindi pa tapos na secret technique na ginawa niya noon sa Higa at Yujiro. Noong nakaraan ay araw-araw na nag-training si Musashi. Nag-training siya hanggang sa punto na kayanan niyang sumulat kahit walang brush at syempre pareho rin iyon sa kanyang espada. Masasabing naabot niya na ang realm ng walang espada. Nagpakilala si Yujiro na madalas siyang tawagin na pinakamalakas na nilalang sa mundo. Inamin ni Musashi na sobrang lakas ni Yujiro. Ipinaliwanag niya na sinadya ni Yujiro na tumanggap ng direktang tama para lang makasipa sa vital spot niya. Inamin din ni Yujiro na sobrang lakas ni Musashi kumpara sa mga alingawngaw. Sinabi ni Musashi na ang mga alingawngaw tungkol sa kanya ay tumagal ng 400 taon, mahal na mahal niya ang katotohanan iyon. Nauunawaan din niya na si Yujiro ang kasalukuyang nakatayo sa pinakamataas na tuktok. Kinumpirma ni Tokugawa na totoo yun, ang lalaking nakatayo sa harap nila ay ang mismong tugatog ng lakas sa mundong ito. Biglang isinubsob ni Musashi ang kanyang mga espada at ibinalik ang dalawa kay Tokugawa. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa labanan. Nakikita ni Musashi ang sandaling ito bilang isa pang pagkakataon para umunlad. Kahit nasa sakit pa siya ay kaya pa ring lumaban ni Musashi at nagpatuloy ang laban sa pagitan ng dalawa kahit wala ng espada sa kamay si Musashi. Ang kanyang mga kamay ay naging dalawang matalas na talem. Naramdaman ni Musashi na lahat ay perpekto, ang tamang sandali ay darating na. Napagtanto din ni Yujiro na ang kanyang kalaban ay umabot na sa realm ng walang espada. Umatake na naman si Musashi. Biglang nakialam si Moob sa laban. Nagalit si Yujiro sa ginawa ni Moob at agad itong sinuntok dahil sa pagpasok at pagprotekta sa dakilang Hanmei Yujiro. Pinigilan din siya ni Musashi. Pareho ang gusto ni Tokugawa, hiniling niya kay Yujiro na kumalma dahil si Moob ang nakialam. Wala pang nagwawagi sa laban na ito. Natauhan si Moob pagkaraan ng ilang sandali at naalala niyang katatapos lang siyang tag-in ni Musashi. Inisip ni Tokugawa na sobrang delikado ang ginawa ni Moob. Ang dalawang fighter ay nawala na sa kung saan. Naniniwala si Moob na kung hindi siya nakialam ay matataga na si Yujiro.
Sa tingin niya ay masyadong mababaw ang pag-unawa ng lahat sa martial arts, yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan ng isang katulad niya. Nakinig si Tokugawa pero hindi pa rin lubusang naintindihan. Naghagis si Moob ng dagger at napatay ang isang ipis. Pagkatapos ay ipinangako niya na sa susunod na laban ay siya mismo ang tatalo kay Musashi. Namasyal sa kalsada sina Yujiro at Musashi. Lahat ng tao sa paligid ay nakatitig sa kanilang dalawa. Nagulat si Musashi na sobrang sikat pala ni Yujiro. Sumagot si Yujiro na pareho lang sila ni Musashi. Sa wakas ay naunawaan ni Tokugawa ang intensyon ni Moob. Si Moob ay isang practitioner ng traditional martial arts at iginigiit niyang kaya niyang talunin si Musashi. Handa siyang lumaban sa ilalim ng special rules at gamitin ang kahit anong weapon na gusto niya. Hiniling ni Moob kay Tokugawa na ihanda ang lahat, sinasabing sigurado siyang kaya niya ito. Lumabas sina Musashi at Yujiro para mag-inuman ng whiskey. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at pagkukwentuhan. Malinaw na ipinaliwanag ni Yujiro ang karakter ni Moob kay Musashi. Inamin ni Musashi na sa lahat ng kalaban niya ay si Moob ang may pinakamaraming trick. Kanina pa ay naghanda na si Moob ng ilang hidden weapon sa kanyang katawan. Sa madaling salita, si Moob ay isang master ng weapon usage. Kaya niyang gumamit ng weapons kahit saan at kahit kailan. Inamin ni Yujiro na si Moob ay isang mabigat na kalaban. Inilalagay niya ngayon ang kanyang expectations kay Musashi. Pinuntahan ni Gaia ang kanyang master, matagal na silang hindi nagkita. Sabay silang bumalik sa dojo. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagmungkahi si Moob na mag-sparring sila. Masayang tinanggap ni Gaia ang hamon ng kanyang master. Gaya ng master, gayon din ang estudyante, gumamit din si Gaia ng dirty tricks na itinuro sa kanya ni Moob. Pagkatapos ng ilang salita ay naglunsad na naman ng atake si Gaia. Plano niyang maglaro ng dirty laban sa kanyang guro pero sa pagkakataong ito ay inasahan ito ni Moob at agad na pinatumba si Gaia. Agad na umamin ng talo si Gaia. Pagkatapos ay tinali siya ni Moob gamit ang sinturon. Hinuberan pa siya ni Moob ng pantalon pagkatapos at sabay na nagtawanan ang master at estudyante. Pumunta si Jack sa bahay ni Tokugawa. Sa puntong ito ay 2 metro at 43 sentimetro na si Jack at may timbang na 201 kilo. Siyempre, pumunta si Jack dito para makilala si Musashi. Sinabi ni Tokugawa na may ibang gusto munang makipagkita kay Musashi bago si Jack. Nalaman ni Jack na ang taong iyon ay si Moob. Tumanggi si Moob na payagan si Jack na lumaban kay Musashi. Iminungkahi ni Tokugawa na subukan ni Jack na lumaban kay Moob. Totoo namang si Moob ay isang napaka-misteryosong tao at walang tunay na nakakaintindi sa kanya. Napagtanto ni Tokugawa na naging pabaya siya. Tinanong niya si Jack kung marunong ba itong gumamit ng weapons. Inamin ni Jack na hindi, kahit may konting experience siya. Gusto ni Tokugawa na matikman ni Moob ang kapangyarihan ni Jack. Nang gabing iyon ay hinanap ni Jack si Moob. Nagkasalubong sila sa mismong kalsada. Inamin ni Moob na lumaki ng husto si Jack kumpara noon. Pagkatapos ng ilang pagbati ay agad na silang nag-away. Naglaro ng dirty si Moob sa pamamagitan ng paghagis ng sigarilyo sa mukha ni Jack. Pagkatapos ay agad siyang sumugod at sinipa si Jack ng diretso sa mukha. Sobrang excited ni Jack dahil ito ang dapat na itsura ng tunay na laban. Nagpatuloy si Moob sa pagkuha ng weapon at muling inatake si Jack. Sa pagkakataong ito ay tinamaan niya ang magkabilang binti ni Jack na nagdulot ng matinding sakit. Nagulat si Moob na kahit nakaluhod ay mukha pa ring napakalaki ni Jack. Nang subukang tumayo ni Jack ay binasbasan siya ni Moob ng stake ng diretso sa ulo. Muli siyang bumagsak sa lupa pero sa totoo lang ay nagpapanggap lang si Jack. Agad nagamulong at tumalon si Jack pabalik sa kanyang mga paa. Nag-decide si Jack na payagan si Moob na magpatuloy sa paggamit ng weapons. Sa pagkakataong ito ay matagumpay na natanggal ni Jack ang kanyang damit. Binalaan na siya ni Tokugawa na ibang-iba si Moob sa tunay na laban. Inamin ni Jack na lumalaban si Moob na parang isang highly trained warrior. Hiniling niya na huwag maliitin ang mga atleta. Itinuring ni Moob ang mga atleta bilang banta sa mga martial artists. Pagkasabi pa lang ay naglunsad si Jack ng malakas na sipa diretso kay Moob. Tinangay ng impact si Moob papalayo. Nang tumingin si Jack sa baba ay napagtanto niyang ang kanyang binti ay sinaksak ng dagger. Hinugot niya ang dagger. Nagpatuloy sa paglapit si Moob. Akala ng mga tao sa kalye ay may ginagawang pelikula ang dalawa. Nagpatuloy muli ang laban. Naglunsad si Jack ng downward kick mula sa taas. Naglaro na naman ng dirty si Moob at bumunot ng weapon para ipagtanggol ang sarili. Pinuri niya ang nakakatakot na bone density ni Jack dahil kung hindi ay mapuputol ang paa nito. Sumugod si Jack at kinagat ang balikat ni Moob gamit ang kanyang mga ngipin. Pero nakakagulat na walang nangyari kay Moob. Inisip pa niya na ang dating Jack ay direktang kakagat hanggang buto.
Sinabi niya na malakas ang kagat pero hindi ito martial arts. Hinayla ni Moob ang kanyang balikat na naging sanhi ng pagkasira ng lahat ng ngipin ni Jack. Naghanda na si Moob ng armor na gawa sa Dread Fibers para i-counter ang kagat ni Jack. Ang material na ito ay ginagamit para sa parachute cords at radial tires. Lubusan niyang na-neutralize ang pinakadelikadong weapon ni Jack. Naniniwala si Moob na dapat dito na matapos ang laban dahil nawala na kay Jack ang lahat ng kailangan niya para ipagpatuloy ang laban. Makatwiran na itigil na ang laban. Nagalit si Jack sa mga salitang iyon at agad na sumugod para umatake muli. Nakita na lang ni Moob si Jack na parang liyong nawala ng pangil o osong nawala ng kuko. Nagawa pa ring eye corner ni Jack si Moob at sunod-sunod na inihagis ang suntok. Akala ng mga tao sa kalye na sobrang delikado ng sitwasyon. Bumunot na naman ng smoke bomb si Moob pero sa pagkakataong ito ay hindi siya makatakas mula kay Jack. Nagulat siya na ayaw tumigil ni Jack at lalong nakakagulat, bumibilis pa si Jack. Sinipa ni Moob si Jack ng diretso sa mukha. Biglang nakaamoy ng explosive si Jack mula sa katawan ni Moob. Inamin ni Moob na si Jack ay isang nakakatakot na natural-born warrior. Sinaktan siya ni Jack ng sobra kaya hindi niya napansin ang pagsabog. Inisip ni Moob na dapat dagdagan pa niya ng explosive sa susunod. Muling naghagis ng hidden weapon si Moob kay Jack at pagkatapos ay tinalian siya ng kadena. Nag-decide si Moob na lumaban gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Naglunsad siya ng sunod-sunod na walang tigil na atake kay Jack. Napilitan si Jack na tiisin ang patuloy na pagtama ng weapons ng may sakit. Pagkatapos ay binali ni Moob ang braso ni Jack. Tuluyan ng hindi nagamit ang braso. Kumuha siya ng lubad at itinali ang magkabilang braso ni Jack. Idineklara ni Moob na siya ang nanalo sa laban. Sinabi niyang may karapatan siyang kumuha ng buhay, kung papatayin niya o patatawarin ang kalaban ay desisyon niya. Umalis siya sa pinangyarihan at iniwan si Jack sa lupa. Pero sinabi pa rin niya na siya ang magpoprotekta kay Jack. Kamakailan ay wala ni isang carp ang nakikita sa Cande River. Nagulat ang lahat dahil dati ay maraming carp doon. Nang gabing iyon ay may mangingisdang lumabas. Biglang may napakalaking bagay na kumagat sa kanyang pamingwit. Nagpumiglas siyang hilahin ito pero biglang naputol ang pangingwit. Inakala niyang baka malaking tuna ito pero biglang may lumitaw na halimaw. Kinabukasan ay kumalat ang balita tungkol sa isang bangka na nabaluktot at nabali sa dalawa. Mabilis na naging sentro ng atensyon ng publiko ang istorya. Dumating ang mga pulis at reporter sa pinangyarihan para imbestigahan ang dahilan at muling lumitaw ang halimaw. Walang ideya ang reporter kung ano ang nangyayari at ang halimaw na iyon ay isang napakalaking buwaya. Mas kawili-wili, si Pickle ang nanghuhuli nito. Kinain ng buwayang ito ang lahat ng carp sa ilog kaya ito lumaki ng husto. Pero sa paningin ni Pickle ay maliit na dinosaur lang ito at syempre magiging pagkain ito ni Pickle. Kinaladkad ni Pickle ang buwaya sa sewer tunnel at nawala. Ang balita tungkol sa buwaya at Pickle ay naging pangunahing topic kinabukasan. Matapos mapanood ang balita ay agad na pinutol ni Musashi ang TV. Inisip ni Tokugawa na tanga ang ginawa niya dahil recorded footage lang iyon ng kamera. Gusto ni Musashi na malaman kung sino ang lalaki sa video. Sinabi ni Tokugawa na si Pickle yon, ang pinakamalakas na lalaki mula sa Cretaceous period, isang dinosaur hunter na nanghuhuli sa kanila para sa pagkain. Ikwento rin niya ang istorya kung paano lumitaw si Pickle sa modernong mundo. Tinanong ni Musashi kung nasaan ngayon si Pickle. Nataga rin si Tokugawa. Nakita ni Musashi na kawili-wili si Pickle, isang lalaki na ang kapangyarihan ay hindi pa lubusang napipino. Sa ilang paraan ay naramdaman niyang pareho sila ni Pickle. Kaya hiniling ni Musashi kay Tokugawa na ayusin ang isang pagpupulong kay Pickle. Nalaman din ni Moob ang balita na lumitaw si Pickle. Nahulaan niyang tiyak na hindi ito papansinin ni Musashi. Napagtanto ni Moob na may nakalimutan siya dahil hindi rin pwedeng iwan na walang proteksyon si Pickle. Hanggang dito lang ang video ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para suportahan ako. Maghintay lang kayo para sa mga susunod na episodes. Love you all.